para sa akin, isa to sa pinaka-best or sulit valued phone ng 2025. And to be honest, siya yung nag-dominate ng higher mid-range to semi-flagship level segment dahil sa presyo and value na makukuha natin dito. And from 22,000 to 24,000 pesos sa presyo nito last year, ay mabibili na lang natin to sa presyo na 17,000 plus pesos. And nung nakaraang sale, may mga nakapagsabi sa akin na nabili nila to sa 15,000 pesos na presyo. At ito lang naman ang gustong-gusto natin na Poco F7. And para sa presyo na nabanggit ko kanina, pwede ka na magkaroon ng Snapdragon 8S Gen 4 chip. May flagship build, naka 1.5K 120Hz AMOLED screen display, and for sure, madami sa inyo nung 2025 gustong bilhin tong phone na to pero kinulang sa budget. And kung hindi pa kayo nakakabili at medyo natataasan kayo sa presyo ng mga smartphone na nare-release ngayon 2026, ito na yung perfect time para bilhin itong ating Poco F7. Bale, ginamit ko ulit to ng ilang araw para matest yung battery. In-update ko na sa pinaka-latest software para matesting ulit. Dito ulit ako naglaro ng One to Sawa, tinesting ko lahat, and chinek ko na rin yung mga latest release phones ngayong taon na tinalo or taob sa phone na to. And sasabihin ko sa inyo sa video na to kung bakit para sa akin sulit or mas worth it na itong bilhin ngayong 2026. And possible na maging best valued mid-range phone ngayong 2026. At least hanggat wala pang nare-release na bago. Kaya tara, pag-usapan natin. Okay, simulan agad natin yung usapan sa overall performance ng phone na to after 10 months. And quick summary, goods na goods yung performance ng phone na to, lalo na ngayon na naka-Hyper OS V3 na siya. Kasi nung 2025, Hyper OS V2 lang yung meron tayo nun at nakuha natin yung update this February para i-update to sa Hyper OS V3, and after nun, all goods na rin lahat. Wala akong nakuha na kahit anong problema dito, wala akong nakitang bugs or something o kung ano-ano man. Nagamit ko dito yung mga useful features na madalas kong ginagamit sa kanya, gaya na lang ng mga AI features, AI Studio features, split screen, and also yung ating floating Windows application, wala akong naging problema sa kanya. Actually, ito kasi yung mga features na madalas kong ginagamit sa mga daily driver phone ko. Kaya pagdating dito, yakang-yaka ng phone na to, hindi siya nahirapan. Kaya para may daily driver phone na Poco F8 Ultra, and nung nag-transition ako dito sa Poco F7, wala akong naging problema and goods na yung pag-adapt dahil the same lang din naman sila na pinapatakbo ng Hyper OS V3. Siguro kung meron man akong hindi mga nagustuhan dito, una, yung bloatwares and built-in ads niya. Actually, ito lang naman talaga yung naging problema ko dito dahil after ko mag-update ng Hyper OS V3, nagsilabasan or nagsibalikan ulit siya. Mind you, noong 2025 na fix ko na to, actually, tinuro ko nga rin dito sa video na to, which is yung workarounds sa pwede nyo gawin para i-remove yung mga built-in ads and also bloatware sa lahat ng Xiaomi phones ninyo, mapa Poco, Xiaomi, Redmi, at kung ano pa pwede nyo i-check yung video na yan. And yes, after kong i-update, nagsibalikan sila. So, ang ginawa ko, uninstall ulit, turn off notifications, and syempre, turn off ko rin yung mga built-in ads. And after nun, all goods na, good to go na ulit. Pero yun nga lang, medyo frustrating yung part na to na after mong i-update, babalik ulit sila. I hope i-fix to ni Poco. Kapag nating naman sa gaming performance nito, actually, ito yung part na talagang maraming idodominate tong phone na to ngayong 2026 para sa mga latest release phone. Again, naka-Snapdragon 8S Gen 4 chip to. Isa yung panalong higher mid-range chipset. Nakakuha tayo dito ng 1.1 to 2.2 million Antutu benchmark score from latest testing Antutu benchmark score version 11. Noon kasi version 10 pa lang nung last na review natin sa kanya. Pero ngayon, as you can see, same pa rin yung nakuha natin na score last year. And speaking of last year, kung napanood din nyo yung extreme gaming test video na ginawa namin dito, for sure, alam na ninyo yung raw performance ng phone na to dahil talagang malakas at talagang super consistent yung binibigay niyang performance. And actually, after ko itong i-update, niretest ulit namin siya. And yung result, the same performance pa rin, walang nabago. Nakakuha tayo dito ng 60 FPS pagdating sa ating Genshin Impact in high graphical preset settings and then 60 FPS combo. Walang kahirap-hirap, smooth 60 FPS tayo dyan. Medyo mayroon lang mga part na bumababa siya ng 56 pero bumabalik din agad ng 60, which is the same performance nung tinesting natin to dito. Syempre, tinest din namin to sa mga MOBA games sa madalas nating nilalaro and sinet din namin sila sa pinakasagad na settings sila gada game. Bale, nakakuha tayo dito ng solid 120 FPS maintain pagdating sa ating HOK and wall drift. Smooth na smooth yung gameplay, walang naging problema, overall goods yung performance natin. Kaso nga lang, until now, hanggang high settings pa din yung ating MLBB. In-update ko na to lahat-lahat, nag-uninstall na ako ng game, binalik ko ulit, nag-clear data na tayo at kung ano-ano pa, yun pa rin po yung lumabas. And actually, na-report ko na rin to kay ML, wala
wala pa rin nangyayari. Bale, hanggang ngayon, high frame rate settings pa rin. So, meaning niya, 90 FPS lang yung makukuha natin sa MLBB. So, I think, need na talaga ng action dito ni Poco kausapin si MLBB para makakuha tayo ng 120 FPS dito dahil yakang-yaka yan ng Snapdragon 8S Gen 4. Pagdating naman sa CODM, the same performance pa din, 120 FPS sa MP mode, super smooth, walang problema, and 90 FPS naman pagdating sa ating VR mode. And actually, okay na okay yung performance niya, goods na goods, wala din naging problema, the same nung mga game na nasabi ko kanina. And kung ngayahalin tulad ko yung performance nito sa mga phones na review ko ngayon taon, halos kasing pantay niya ang Poco X8 Pro Max. But meron nilamang dito si Poco F7 dahil naka Snapdragon chipset siya, meaning mas okay or mas optimized siya pagdating sa mga emulated game, unlike sa MediaTek processor na meron sa Poco X8 Pro Max. Then, pagdating naman sa temperature, actually, the same din sila ng nakuha nating temperature last year. Naglaro lang ng 38 to 40 degrees Celsius pagdating sa mga MOBA games and CODM. Halos hindi nag-iinit. Pero, pagdating sa mga demanding games, gaya na lang ng Genshin Impact, after ng 30 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro dito, based sa ginawa namin testing, pumalo siya ng 45 to 46 degrees Celsius. So yes, kinakailangan pa rin po talaga natin gumamit ng phone cooler dito, and pwede nyong i-check yung BlueWow X110 na phone cooler na na-testing natin. Ilalagay ko din po yung link nyo sa description down below para meron kayong basis or idea. But in overall, in terms of raw performance neto sa gaming, yakang-yaka niyan talagang ibagay. And mind you, meron nga rin pala itong game frame rate interpolation. However, hindi ko na tinesting dito dahil mas lalong mag-iinat yung device. Pero yeah, pwede natin siya gamitin in max out settings. Use lang talaga tayo ng phone cooler at the end of the day. And gaya nga nasabi ko, great performance para sa good na phone. Anyway, move on naman tayo sa battery neto. Massive na din yung ginamit sa kanya na battery, which is 6,500 mAh battery. And actually, base experience ko dito, after ko siya magamit ng ilang araw, panalo pa din pagdating sa kunatness or tagal or longevity ng battery. And nga pala, ito din yung same unit na gamit ko sa review na ginawa ko 10 months ago. Pero to be fair, as a tech reviewer, papalit-palit ako ng phone, and gaya din ang sabi ko kanina, kapag meron ako mga phone na nandito lang sa studio, ina-update ko lang sila pero hindi ko sila masyadong nagagamit. So basically, hindi masyadong nabugbog itong phone na to. Makikita nyo naman sa cycle count natin, nasa 24 lang, and 100% pa rin yung battery health niya. Pero take note, ina-open at china-charge pa rin naman namin to para magamit na extra phone dito sa studio, and sometimes para makapag-comment sa mga usapan natin sa comment section ng video na to. And kung ngayon pa lang meron na kayong tanong, comment nyo na agad dyan sa ibaba para mapag-usapan natin. Gagawin ko yung best ko para makapag-reply agad. Actually, papatunayan yan ng PC Mark battery test sa ginawa natin dahil nakakuha tayo dito ng 18 hours plus SOT galing sa testing na ginawa natin. And kung malalobat man agad to, wala din naman magiging problema dahil meron na tong 90 watts fast charging support. Kaya mabilis lang ding i-charge, hindi tayo mahihirapan, mga ilang minuto lang. Kaso nga lang, sad to say para sa mga gamers out there, Poco branding pa rin at the end of the day, which is walang bypass charging. Which is isa rin to sa cons ko dun sa ginawa kong review and also extreme gaming test. Poco, ilagay mo na yung need namin na features. Gustong-gusto namin yan. Anyway, nagustuhan ko din yung display neto kahit na hindi ko trip yung mga malalaking phone. Dahil meron na tong 6.83 inch, 1.5K, 120Hz AMOLED display. And yung reason kung bakit, dahil na-enjoy ko yung panonood ng Netflix dito. Medyo napasagad kasi ako ng konti sa solo leveling, although natapos ko na naman yung mangwa neto, pero dahil ang solid ng animation ng anime version niya, talagang pinanood ko pa rin kahit tapos ko na yung kwento. Ganun kasi ako pag natapos ko na, hindi ko na pinapanood, pero dahil nga maangas yung animation na ginawa nila dito, nagustuhan ko ulit siyang i-marathon. Supported na din kasi neto yung Widevine L1, HDR10, and Dolby Vision sa Netflix, kaya mas panalo yung watching experience natin. And same feedback from 10 months ago, nagustuhan ko din yung smooth curve edge finish neto na nag-complement sa display niya, kaya mas enjoyable manood ng movies and also maglaro ng games dahil mas masarap hawakan, mapa one hand position grip or mapa gaming grip man tayo, walang problema. Actually, same style yan na ginagamit ng mga gaming phones out there gaya ng Infinix GT30 Pro, Poco X8 Pro Max, iQOO Z11 Turbo at iba pang mga phones. For sure, napansin nyo na yan sa mga nakalipas na ni-review nating device dito. Ginamit ko nga din pala to as my navigation device dahil makunat yung battery, and guess what? Hindi ako na problema pagdating sa mga contents or information na dinidisplay neto. Dahil kahit tirik yung araw, visible na visible pa rin dahil yan sa 1,700 nits global brightness neto. Kaya habang gamit ko siya sa
gagamitan habang nagmumotor ako, walang problema, hindi ako maliligaw basta-basta. Problema na lang kung malasoro talaga yung direksyon ng buhay mo. Mga ganong moment. Isa pa sa napansin ko dito at nagustuhan ko rin or na-appreciate ko ay yung kanyang overall flagship build. Dahil naka-aluminum alloy frame na to, naka-glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 7i, and glass back. To be exact, naka-premium build to para sa presyo na 17,000 plus pesos. But to be fair, meron din naman mga phones na naka-premium build na rin para sa ganitong presyo. Pero to be fair din again, mas madami mga phone na naglalaro sa 15,000 to 18,000 plus pesos na naka-plastic frame or plastic back pa rin yung ginamit. Kaya pagdating dito, malaking plus na naka-premium build na rin siya. And actually, in overall, ang sarap niyang hawakan. Gaya nga ng sabi ko kanina, mapa-gaming and also watching movies, mapa-normal usage, walang problema, comfortable siya for me. Maganda yung ergonomic, although super flat nung likod niya, pero smooth naman yung edges, kaya hindi naman matalas yung feeling. So in overall, goods yung naging experience ko sa kanya ulit after ko siyang gamitin ng ilang araw. Nakakamiss tong phone na to. Anyway, usapang camera naman tayo. Bale, meron tong 50 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, and 20 megapixel selfie camera. Then, pagdating sa photo quality na nakuha natin dito, actually goods na goods pa rin, the same last year. Maganda yung photo processing niya in overall, goods yung kanyang vibrant, maganda rin yung saturation, hindi na ganun kaloto or medyo OA yung pagpaprocess ng photos or colors nila sa photos, unlike before. Pero meron pa rin talagang mga part na hindi pa rin nabago sa kanya, kagaya na lang ng contrasty na photo processing. Kung mapapansin niyo, medyo contrasty talaga yung mga nakuha nating photos dito. Pero to be fair, wala din naman kasi magandang source of light niyan. Medyo hapon na rin ako nag-take ng photos dyan. Pero ganun pa man, meron man naman mga phones or meron din naman mga brands out there na okay yung processing kahit na anong klase yung lighting scenario. Pero ganun pa man, goods pa rin naman yung overall capability ng camera neto. And actually, para sa akin, mas better yung camera capability neto sa Nuvia Neo 5 GT. Kaya at the end of the day, magandang proper source of light and also proper positioning pa rin yung need natin para makapag-nail ng good looking photos. And yung pinaka last part and pinaka main reason kung bakit mas naging sulit siyang bilhin for me dahil sa presyo neto na 17,000 plus. Actually, medyo weird yung pricing neto. Nung last check namin, nasa 17,500 lang siya. Pero habang binu-voice over ko to, nasa 17,999 naman siya ngayon. And for sure, magsisale to sa 5.5 sale. Kaya abang-abang. Now, uunahan ko na kayo. Real talk lang tayo mga kapare ko. Hindi natin maikakaila na lahat ng mga phone na nare-release ngayong 2026 talagang mataas yung presyo. Dahil na nga rin yan sa global crisis na nangyayari. Unang-una, yung US, Israel, and Iran war. Pangalawa, yung crisis sa langis. Pangatlo, yung CPU and RAM shortages na nangyayari ngayon. Lahat yan nakaka-apekto sa pricing ng mga phone brand. Kaya napapansin din natin na mayroong mga phone brand na medyo nagpinapina sa mga specification nila. And ito nga rin din yung best reason or best time talaga to buy yung mga last year release phones dahil mas naging sulit sila dahil hindi naapektuhan yung mga old stocks nila nung last year. So, at the moment, hanggang mura pa sila. Best to buy talaga ngayon kung ako yung tatanungin ninyo. And kung ikukumpara kasi natin to sa mga phone na nasa same price range neto, kaya na lang ng Nuvia Neo 5 GT, Camon 50 Ultra, Infinix Note 60 Pro, and Poco X8 Pro, and na yung presyo ay nasa 15 to 17,000 pesos, definitely mas okay bilhin ang Poco F7 dahil dino-dominate nyo tong segment na to. And kahit ikumpara natin siya sa Poco X8 Pro Max na nasa 21 to 22,000 yung presyo ngayon, definitely mas okay bilhin ang Poco F7. Although, merong mga part na talagang mas damang ang Poco X8 Pro Max, kagaya na lang ng battery and also chipset. Pero at the end of the day, dikit lang sila halos ng overall performance, kaya sa presyo tayo magkakatalo. And kung titingnan niyo yung price bracket ng dalawa, 17,000 yung isa nasa 22 to 21,000 pesos, definitely mas pipiliin ko yung isa na mas okay yung presyo na halos kasing level ng isang ito. Yun lang naman yung pinaka-point ko dito sa video na to. Kaya para sa akin, kung medyo nahihirapan kayong bumili ng mga phones na nare-release ngayong 2026, try to check yung mga last year na release na phones, mas naging sulit silang bilhin ngayon. And don't worry, i-cover ko lahat sila dahil meron pa naman ako mga natira dito na review unit and lahat yan gagawan ko ng review para sa inyo. Anyway, dito ko nang muna tatapusin yung video. Agree ba kayo sa mga sinabi ko? Comment down below at pag-usapan natin. Yun lang, peace out.